na ipoproklama. Okay, di ba? Hinihintay namin ang aming proclamation at sana ma-approve na siya at ma-post na very, very soon. Okay, so sa mga hindi nakakilala sa akin, mapapanood nyo ako every Friday sa Leaders Call, di ba? Yan, para and follow me sa aking FB page, yung National Campaign for Financial Literacy. Okay, so sabi nga, this pandemic crisis drastically changed the world. Naniniwala kayo? Binago ng mundo nito ang ating pamumuhay, di ba? Dati pag ikaw nakamas, di ba? Nilalayuan ka ng tao, di ba? May sakit yan, may TB, di ba? Parang ganon. Pero ngayon, pag ikaw ang walang mask, di ba? Ikaw yung lalayuan ng tao, di ba? Yun yung mga pagbabago. And then, syempre, maraming nahirapan, maraming nawalan ng trabaho, maraming nagsara na kumpanya, di ba? At ang pinakamatindi, di ba, yung blessing, sabi nga, pag mayroong mga crisis, di ba, dumadating yung mga superheroes. Di ba? Yan yung di ba yung IMG, pansin nyo? Yung IMG na break ang record of all records, di ba? Na break nila ang record sa pinakamaraming membership, pinakamaraming sales, pinakamaraming na-promote. Sa pandemic po, ulitin ko, sa pandemic. Sabi nga yung mga superhero, di ba? Dumadating yan sa panahon ng crisis. Di ba? At iyon yung nangyari sa atin. Di ba? Lahat tayo ay heroes nitong pandemic crisis na to. Tayo ay mga IMG superheroes sa pandemic na to. Bakit? Kasi naisan ba natin ang buhay ng iba, lalo na yung mga nagdarahop, di ba? Yung mga naghihirap, di ba? Yung mga nawawalan ng pag-asa. Na-save natin yan. Diba? Kaya lahat tayo ay superheroes. Okay, sabihin nga natin, we are all heroes. Diba? Pakitype, may nagtatype ba? Parang wala naman kasi nakikita, may nagtatype ba? We are all heroes. Diba? Sabi nga, I believe everyone has a superhero inside them waiting to be discovered. At ganyan kami, di ba? Kumbaga ako talagang pangkaraniwan lang naman ako na empleyado ng munisipyo, di ba? Sino ba naman ako, di ba? Diba? Sabi nga, no si Balasi, o sino ba sila? Diba? Wala Diba? Pero dito sa IMG, madidiscover mo kung sino ba ako. Diba? Yun. Minsan, diba, yung mga anak, diba, pag yung wala nang naniniwala sa kanila, sino lang ang naniniwala sa kanila? Usually, yung parents nila, diba? Pero dito sa IMG, dito mo makikita ang mga leaders, ang mga mentors na maniniwala sa ating kakayanan, di ba? Di ba? Sabi nga nung anak, sa nanay, tao ba ako, inay? Di ba? Oo naman, anak. Di ba? Kahit ang palit mo para sa paningin ko, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa balat ng lupa. O, di ba? Ganun sa IMG. Naniniwala sila sa kakayanan natin. Okay? So, intro pa lang po ako. And then now, ikukwento ko na sa inyo our EBC journey. Okay, so ito yung journey namin. Ako po ay empleyado ng munisipyo from 2000 to 2002 sa Municipal Government of San Mateo. Okay, let me tell you the story. Paano ba ako napunta dyan sa munisipyo ng San Mateo? Diba? Actually, pa lang ako niyan, graduating ako ng college. And by the way, para sa kaalaman ng dito, ng lahat, di ba? Hindi po ako nakagraduate ng college. Di ba? Tanungin niyo kung bakit. Hindi po dahil sa kahirapan, hindi po dahil sa wala akong pang-tuition, di ba? Alam niyo bakit hindi ako nakagraduate ng college? Dahil lang sa ROTC. Wala po akong ROTC. Nakakayaman aminin. Pero, di ba? Dahil that time, di ba? Kasi pag nag-ROTC ka, at that time, maniwala kayo sa hindi, ang haba po ng buhok ko. Dahil nagbabanda po ako, ayaw namin paggupitan yung mga buhok namin. Hanggang sa hindi kami nakakuha ng ROTC, hanggang naging NSTP na siya. Nagtrabaho na ako sa munisipyo.
hindi ko na nabalikan yung aking ROTC. Hanggang sa ngayon, yung 4 na ROTC ko na course, yun lang yung kulang ko talaga para magka-diploma ako. Di ba? Pero, yun nga, makakalbo rin naman pala ako. Di ba? Sana, noon ko pa kinuha yung ROTC. Pero hindi ko siya pinagsisisihan dahil napunta naman tayo sa IMG. Kaya napunta ako sa munisipyo ng San Mateo. Unang-una, ako yung naging isang clerk sa civil registrar. Di ba? Kaya yan yung talagang nahasa yung kaalaman ko pagdating sa mga dokumento, diyan sa mga census, sa mga NSO, yan pagtanong, alam nila yung mga sagot diyan. And ano rin ako, naging ano rin ako yung alam niyo yung nanguhuli ng mga ng mga littering, diba? Yun yung pinaka worst kong trabaho yata sa buong buhay ko, di ba? Imagine na nanguhuli ka ng mga magtatapon ng silyo, alam mo yung ganong trabaho na binabantayan mo taong nagyoyosi, tapos itatapon mo na yan. Itatapon mo yosing yan. Itatapon mo na. Ito hindi pala itatapon. Mukhang tanga, di ba? Yun yung trabaho ko. And then sa munisipyo, yan din ko nasubukan una magkaroon ng maging manager, di ba? Yan, ako ay napasok sa isang managerial position. Di ba? O, at tanong nyo, anong manager ako saan? Di ba? Ako po ay manager sa San Mateo Solid Waste Management, di ba? Ako po ang nagma-manage dati lahat ng ng mga garbage truck, lahat ng mga street sweeper, lahat ng mga decklogging ng mga kanal, di ba? At least manager pa rin ako, di ba? At diyan ko natanso si Luisa de Belen kasi noong time na kami ay mag-textmate pa lang, di ba? Pag tinatanong niya ako, ano ba trabaho mo? Ako ay isang manager. Pero hindi ko sinasabi na manager ako ng basurahan. No? Pero grateful pa rin ako, di ba? Grateful pa rin ako sa trabahong yun dahil ano yung nangyari? Doon nasubok talaga yung yung patience, yung tolerance pagdating sa mga tao. Diyos ko, huwag ka magkukulang ng kahit piso sa sweldo niyan o wag mong na hindi mo pipirmahan ng kanilang time card, magkakamatayan tayo. Pag mga ganung level ng mga tao, di ba? Hindi ko naman sa pangungutya, pero ganun talaga sila. Talagang lagi na lang sila nang aaway nung time na yon. Yon. And then the latest nung sa munisipyo, pinakahuling trabaho ko doon ay na-promote po ako. Sanitation inspector naman ako. Ako yung mga nag-i-inspection ng mga establishment, di ba? Kumbaga, and tuwan-tuwa ako noon kasi ang pinakagusto kong ini-inspection pag gabi, di ba? Nag-i-inspection ako ng mga beer house, di ba? Alam na, di ba? Tuwan-tuwa ako noon. Pero isang malaking hindi actually it's not naman a tragedy but yung malaking pagbabago, talagang parang gumuho yung pangarap ko. Diba? Kasi bakit ba ako nagpunta sa munisipyo? Ang gusto lang ng tatay ko noon, para malapit, di ba? Para walking distance lang yung trabaho. Pero parang pil na pil ko na doon ako magbibiro sa munisipyo ng San Mateo. Siyempre, alam naman natin dyan alam ni Cecil Manuel yan at magkakampi kami niyan, di ba? Talagang tinamaan kami ng politika talaga. Natapos yung term, kaya kasi ako napasok sa munisipyo dahil yung mayor ay pinsan ng tatay ko. Di ba? Napasok ako at yung sumunod na uupo, natapos yung term ng boss ko, yung susunod na upo, syempre, natanggal ako. Ba't ako tinanggal? Dahil ayoko rin yung sistema na nila. Diba talagang dumating pa yung time na yung mayor dito, dinimanda ko sa ombudsman, dinimanda ko sa konseo. Ganun yung buhay ko. Na parang tanga lang. Ay, sorry po. Diba, nagagaya na ako kay Ceci Eleuterio eh. Diba? Parang na ipinaglalaban mo yung mga bagay na parang dati napaka-importante sa iyo yun. Diba? Parang rebel without a cause. Diba? Yun. So, awa ng Diyos, natanggal. Nawala ako sa munisipyo. At ang pinakamasakit nung bagong kasal lang kami.
ni Luisa de Belen, 'di ba? Bagong kasal, 'di ba? Nawalan ng trabaho. Ano ba 'yun? Buti na lang, sabi nga sa Intel is a great place to work. Yun, medyo nasusuportahan niya yung aming pagsasama at yun nga, okay naman yung aming pamumuhay. Kaya lang, nawala din yung Intel, di ba? Ano ba yun, di ba? So pareho kaming nawalan ng trabaho. Pero ako ay na-hire nung boss ko kasi isa siyang civil engineer at meron siyang construction. By the way, kami yung gumawa ng mga Evergotesco malls, di ba? Kung alam niyo yan, yung Divisoria Mall, boss ko po ang gumawa niyan sa Gotesco Group of Company at alam rin yan ni Cecil Manuel. Yung Chris Dona Construction. Pero bakit ako nahandun sa boss ko kay Mayor? Kasi umaasa ako na makakabalik pa siya. Makakabalik pa siya sa serbisyo. Parang, this is our revenge. Di ba? Pag kami nakaupo uli sa pwesto, lagot kayo. Ayun, awa ng Diyos. 3 laban siya ng mayor, dapa. Natalo. Talo lagi. Hanggang sa yung huling laban niya, sabi ko, boss, parang hindi naman pwedeng ganito. Lagi na lang tayo talo. Kaya sanay ako sa ano talaga eh. sa pagka-defeat, kaya huwag kayo magpapagawa sa akin ng jingle. Lahat ng ginagawa ko ng jingle, natatalo. Di ba? Kaya kung may kilala kayong mga kandidato, di ba? Yung doon, sabihin niyo doon sa kandidato niyo, ako gagawa ng jingle ng kalaban. Sigurado panalo yung niyo, yung bet niyo. Okay, so ayun nga. So sabi ko sa boss ko, boss, baka hindi na ako pwede ng ganito kasi may asawa na rin ako eh. Hindi pwedeng yung inaabot-abutan mo na lang ako na ano. Pero what I'm grateful doon sa Chris Dona Construction kasi liaison officer ako. Yan po naranasan yung humawak talaga ng malalaking pera. Humawak lang, di ba? Pero hindi akin yun. Di ba? Kumbaga yung trust, di ba? Tsaka yung integrity sa paghawak ng pera. Million-million talaga yung accounts na hawak-hawak ko dyan. Pero never, sabi nga ng boss ko, yun yung, siya may sabi, hindi ako, na doon naman niya ako napuri talaga. Na talagang kahit 5 duling, never siyang nawalan or yung trust niya talaga sa akin. At doon naman ako natuto talaga yung transaction sa mga bangko, yung paggawa ng mga kaya alam nila si Smatin, ako pinagagawa nila ng mga communication letter kasi nga contractor kami sa gobyerno, sanay ako diyan sa paggagawa ng mga communication letter. At yun, sa Kapitolyo, yun yung parang yun yung na-realize ko earlier na pag nasa bangko ako. Sabi ko, dati, pumupunta ako sa bangko, dati, pumipito ba ako sa cheque? Hindi yung boss ko, lang ako, nire-represent ko lang. Pero ngayon, pera ko na pala itong yung minamanage namin. Yun yung power of declaration. Kasi sinasabi ko lagi yun, sana pera ko to. At ngayon, talagang yung boss kong yun, ang laki ng pasasalamat ko sa kanya na sabi ko, boss, kung hindi dahil sa'yo, hindi lalaki yung yung vision ko na sinasabi ko na someday makakahawak ako. Hindi pa naman million syempre. Di ba? Hindi pa naman million. Pero na-achieve ko na ganun kalaki na magkakaroon ako nito someday at alam ko matutupad yun ni IMG. Ayun, so sabi ko sa boss ko, alisin mo na ako sa trabaho to. Nilipat naman niya ako sa Kapitolyo ng Rizal, di ba? From ang ini-inspection ko ay mga tao at establishment, inilagay naman niya ako sa inspektor ng mga hayop, di ba? Mga kahayupan, Diyos ko yan. Di ba? Yun, tumagal din ako ng 6 years sa Kapitolyo. Ako naman yung nagbo-monitor ng mga transport ng mga livestock, mga nanggagaling sa Bulacan, dumadaan dito sa San Mateo, papunta ng Marikina at Antipolo. Grabe yung experience ko din yun, di ba? Na parang mukha ka lang tanga na, okay, I'm not against din I love my job. Pero syempre marirealize mo, di ba? Inaabangan mo baboy. Pero minsan yung mga baboy, dumadaan sa mo. Sabi ko, pagtingin mo dun sa parang may trauma ka na, every time makakakita ako ng truck ng baboy, tataranta ako. Ay, may baboy. Hanggang ngayon po, tanong niya kay Sis Louie, pag nakasakay kami sa Grab, tuturo niya sa akin, Kiko, may baboy. Nagugulat ako. Pero yun yung ibinigay sa akin na epekto nung yung pagiging quarantine inspector. And ayun, sabi ko, na to, yung at time na yun, na nasa Kapitolyo ako,
'di ba? 2014 umalis ako. Dahil that time noong 2011 kasi pasok dun sa 2011 to 2016 pumasok na ako ay 2014 nag-IMG na kami. Yung part-time pa lang ako noon, 'di ba? Yung tipong nagtatrabaho ka sa government, baka may taga-Kapitolyo dito, 'di ba? Akala nila nasa trabaho ako, nasa Makati ako, yung mga gano'n. Yung mga gano'n tipo, 'di ba? Hanggang sa yun, yung mga may isang pangyayari doon kasi pag ikaw ay government employee, kukuha ka ng